Ang paglibot sa mundo sa loob ng 80 araw. Ikapitong bahagi. Teka, sandali. Nasisira ka na ba? Bakit ka kumakanta? Ang paniniwala kasi sa amin, nakakalaya tayo sa problema gamit ang musika. Sana makalaya na rin po tayo dito. Tingin ko, hindi ito klase ng problema na basta nalang mawawala pag kumanta ka. Ang paglibot sa mundo sa loob ng 80 araw ay mas nagiging delikado na. Sina Passepartout at Inspector Fix ay hawak na ngayon ng mga pirata. At ngayon ay papunta na ang bapor nila ng Hong Kong. Monsieur, sigurado kong hinahanap niyo na po ako. Alam mo, hindi ka hinahanap ng magnanakaw na yun. Bakit lagi yan ang tawag mo sa kanya? Sasabihin ko sa iyo kung bakit. Nagsimulang magkwento si Inspector Fix tungkol sa investigasyon niya kay Passepartout. Sa kabilang banda, sa Hong Kong pa rin, heto na yon. Ito na ang lugar. Dito na ako magpapaalam, Mr. Fogg. Prinsesa. Mr. Fogg, masaya ka bang hindi ko makita ang pinsan kong si Gigi? Ano? Hindi. Siyempre hindi. Ibig kong sabihin, sabi ng matanda, umalis na si Gigi at nagpunta na sa Europa. Kung tutuusin, mas ayos iyon. Doon din talaga ang punta natin para sa pustahan. Kaya tayo na. Yung paglibot mo sa buong mundo sa loob ng 80 araw, akala ko nalimutan mo na ang lahat ng iyon. Siyempre hindi, prinsesa. Nakasalalay dito ang reputasyon ko, ang bahay, at ang kalahati ng yaman ko. Alam ko naman ang destinasyon ko, pero... Alam mo, di ibig sabihin na hindi ko pinapahalaga ng paglalakbay ko at ang kasama ko. Prinsesa, sana ayos lang na samahan mo ko sa Europa. Bakit naman tatanggi si Mira sa magino at mabait na lalaking ito? Ayos lang, Mr. Fogg. Dahil walang kaalam-alam sina Mr. Fogg at Prinsesa Mira na nasa mga pirata si Passepartout, hindi nila siya hinahanap. Samantala, naroon si Inspector Fix at ikinukwento niya ang investigasyon niya kay Passepartout. Ano ka mo? Ano pong pinagsasabi niyo? Shhh! Hinaan mo lang. Hindi po katanggap-tanggap yan. Si Monsieur, isang magnanakaw? Ang lalaking isinugal ang sariling reputasyon para iligtas ang isang tao? Isang taong nagregalo ng elepante para sa isang kutsero? Kung tutuusin, kaya niyang bilhin ang buong barko na to sa mga pirata. Hindi na niya kailangan pang magnakaw. Hinaan mo lang. At huwag mo ipagyabang na may pera siya. Baka nakakalimutan mo, dinukot tayo. Hoy! Ano yung pinag-uusapan niyo? Ha? Pinag-uusapan? Wala kami pinag-uusapan dito. Oo, totoo. Totoo yun. Wala kami pinag-uusapan. Maiba ako. Sino sa inyo marunong mangisda? Mangisda? Naku, pag sinabi kong ako ang uutusan nilang mangisda para sa kanila. Ako, hindi. Hindi ako marunong. Kapag pinapunta niyo ako sa dagat, ni Bato, wala akong mahuhuli. Siya ang marunong. Siya na lang. Ano, ba't ako? Ay, niloloko mo ba ako? Ang unang dapat matutunan ng tao ay pangingisda. Sabihin mo paano ka makakaligtas sa dagat. Lumabas ka ngayon din. Ano? Hindi. Ibig ko sabihin kasi, pero hindi ba dapat? Ay. Sigurado ka ba talagang walang mga pating dito? Ginoong pirata? Wala ba talaga? Dapat walang pating dyan. Bakit hindi ka na lang kaya lumapit, ha? Pag kinain ka ng pating, saka natin malalaman kung mayroon. Teka, anong ibig mong sabing hijack? Ibig kong sabihin, nakuha ito ng mga pirata. Hindi. Alam kong ibig sabihin noon. Ang sinasabi ko, paano to nangyari? Sandali, may pulis ho ba rito? Alam nyo, hindi kasi kami masyadong nagdedestino ng mga pulis dito. 1872 ang taon ngayon. Mas tungkol to sa politika. Naku, hindi, Mr. Fogg! Tingin niyo ba nasa barkong yung si Mr. Passepartout? Mukhang ganun na nga ang nangyari, prinsesa. Naku, hindi! Mr. Fogg! Ano nang gagawin natin ngayon? Huwag kang mag-alala. Matalino at malakas na tao si Passepartout.
Magiging ayos lang siya. Ay, dali na, Passepartout. Mag-isip ka. Susuko nga ba si Monsieur? Uupo lang kaya siya sa isang madilim na barko at mag-iintay sa iba na lutasin ang problema niya? Mag-iintay na lang ng katapusan niya? Hindi! Gagamitin niya ang talino niya para makatakas. At dapat, yun din ang gawin ko ngayon. At dahil sa inspirasyong yon, dahan-dahang sumilip si Passepartout mula sa itaas para magkaideya siya sa bilang ng mga pirata. Naghanap si Passepartout ng madaling target. Paglakad ng isang pirata sa bungad papuntang ibaba, hinatak ni Passepartout ang pirata sa loob. Uy! Saan nagpunta si Twiggy? Dalian mo! Hanapin mo muna siya! Ako muna ang papalit sa iyo sa pagbabantay! Pero ganoon rin ang nangyari sa isa pang pirata. Ah! Anong ingay na yun? Ang kapitan naman ngayon. Siya ang pinakamalakas sa lahat. Kailangang magpalit ng taktika si Passepartout. Sa pagyuko naman ng kapitan ng barko para tingnan ang pinto sa ibaba, sinuntok ni Passepartout ang pinto para matamaan siya. Aha! Ngayon, iikot ko na lang ang buong barkong ito. Siguradong papunta na si Monsieur sa Japan. Sana lang. Teka, nasan si Inspector Fix? Nandito ako. Bakit ba puro kamalasan na lang nangyayari sa akin? Pagkatapos noon, si Passepartout na ang nagpapaandar ng barko. Sa kabilang banda, naiwan naman si Mr. Fogg ng bapor papuntang Japan. Naku, Mr. Fogg, kanina pa tayo naghahanap kay Passepartout. Kaya nakalimutan na natin ang bapor. Mr. Fogg, bakit hindi ka man lang nag-aalala? Prinsesa Mira, hindi ako nababahala sa mga gatong klaseng sitwasyon. Walang saysay kung mababahala ako. Nag-aalala ako kay Passepartout. Pero alam mo, pakiramdam ko magkikita kami sa Japan. May nakausap na ako, may-ari ng bangka, at nangako sila sa akin na ihahatid nila tayo hanggang makarating ng Japan. Hay, ano ka ba, Passepartout? Hindi ka pwedeng magalit sa akin habang buhay. Isa akong pulis. Ginagawa ko lang naman talaga ang aking tungkulin. Shhh! Huwag mo akong istorbohin. Sinusubukan kong basahin ng mapa. Kailangan nating makarating ng Japan. At oo nga pala, hindi naman ako galit sa'yo. Trabaho mong gawin ang tungkulin mo na paghinalaan ng mga inosente. Pero sinisigurado ko sa inyo, si Monsieur ay malinis at talagang mabuti siyang tao. Makikita natin. Binabasa ni Passepartout ang mapa at kahit papano, nagawa nilang mapatakbo ang bapor hanggang makarating sa daungan ng Japan. Napakaganda ng Japan. Dito ka lang sa bangka. Nakatali ang mga pirata sa silid sa ilalim. Kahit anong mangyari, huwag niyong iiwan ang bangka. Pupuntahan ko lang at titignan ko ang bapor na nanggaling sa Hong Kong na parating na rito. Pero pagkatapos ng lahat ng bilin at paalala, bumalik si Passepartout nang may magandang balita tungkol sa bapor. Nakita niya si Inspector Fix. Nakatayo itong mag-isa sa gilid ng pantalan at walang ibang dala kundi ang itim niyang sombrero. At wala na rin ang barko. Ha? Nagtagumpay pa rin ang mga pirata mula kay Fix at dinala ang barko. Dala-dala nila ang mga pera at pangangailangan ni Passepartout at ni Fix na binili nila. Ano ba? Nahihibang na po ba talaga kayo? Mag-isip nga po kayo. Wala ka rin ba sa sarili mo para iwan mo sa akin ng pera mo? Para iwan mo ako mag-isa kasama ng mga piratang yon? Ninakaw nila ang lahat. Pero isa kang pulis. O baka naman, ang trabaho mo lang ay hulihin ang mga inosente sa mundo. Sabihin nyo. Hay, ang paglibot sa mundo ng 80 araw ay isang kalokohan at alam mo yan. At nagkataon lang ba na umalis siya ng London pagkatapos ng araw ng nakawan? Sige, sabihin mo. Oh, pour l'amour du ciel. Ano ba? Yan na naman pagnanakaw na yan? Ano bang malaking kayamanan ang sinasabi niyo na nawala sa bangko? Hindi nga nila sinabi sa akin yon. Naze anatawa takakateru no desu ka? Noon nga'y may naalala at napagtanto si Inspector Fix at Passepartout. Nandito kami sa Japan. Anong gagawin namin? Wala kami kapera-pera. Ang bapor na manggagaling sa Hong Kong. Hindi pa makakarating sa loob ng 3 araw.
Ibig sabihin, hindi pa makakarating si Monsul agad. Sarili lang namin na maaasahan namin sa lugar na to. Hindi pa rin namin alam kung anong wika rito. At ganoon na nga, magkasama sina Mr. Fogg at Prinsesa Mira papuntang Japan, sakay ng isang pribadong bangka. Habang sina Inspector Fix at Passepartout naman ay nasa Japan na nang walang kapera-pera o pagkain o matutuluyan. Ashe, ay, Petit, Benu.